Alas 12 po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Mahilig ka ba sa farming? Alam mo ba na pwede kang yumaman habang nagpo-provide ka ng needs ng ibang tao? Kung yan ang gusto mo malaman, pag-usapan natin kung paano ka yayaman sa pagmamay-ari ng farmland. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba, ang pagmamay-ari ng farmland ay isa sa mga pinaka-powerful na para tayo ay talagang umunlad sa buhay. Dahil sa lupa, ang number one, tumataas po ang presyo. And then number two, pwede natin gamitin to parang pangkabuhayan. Di ba? Number one, bakit po napakaganda ng farmland? Kasi nga, tumataas po ang lupa, lalo na kung ito ay na isang strategic na location. Ang farmland po ay nagpapalago at nagpapaunlad. Pwede ka rin magkaroon ng tinatawag na ROI sa pamagitan ng capital appreciation. Ang ibig sabihin ng capital appreciation, yung capital na nilagay mo ay tataas ang presyo. That's number one. Number two, consistent po ang demand. Hindi po nawawala ang pangailangan ng pagkain. Ang pag-i-invest sa farmland po ay isang sustainable na pamamaraan para tayo magkaroon ng tinatawag na sustainable income also na tuloy-tuloy. Kaya ang tanong, paano po natin gagawin yan? No? Paano tayo kikita? Number one, pwede kang kumita sa crop production. Pinaka-basic, pagtatanim po ng mga gulay, palay, prutas at iba pa. At pwede mo ibenta sa merkado yan sa mga groceries, pati na rin sa mga restaurants, at na mga, syempre, mga personal sa palengke. Pangalawa, pwede rin kayong magkaroon ng livestock farming. Ito ay tulad ng baka, manok, kambing, di ba? Ito ay nagpuproduce ng karne, gatas, itlog, at laging may demand. At pwede mong isupply din sa mga market, even direct to the consumers. Ang kagandahan ngayon na hindi napapansin, pag ikaw ay may farmland, pwede kang gumawa ng agritourism. Di ba? Yung pinatawag, maraming tao interesado na sa mga farm experiences. Pwede mag-organize ng farm tours, pick your own activities, or farm staycation. Oh, di ba? At syempre, maganda rin yung tinatawag ng mga value-added products. Pwede na kayong gumawa ng mga ani, di ba? Mga pagbenta ng lettuce, or if not, gumawa kayo ng mga finished product. Kung may pili, gumawa kayo ng pili nuts. Di ba? Organic jams, pickles, di ba? Even farm-to-table products na pwede mong ibenta sa mas mataas na presyo. Kaya kung kikitignan po natin na ang benepisyo po pag kayo pumasok sa ganung business, number one, nagkakaroon tayo ng food security sa ating bansa. Alam mo, darating ang panahon, wag naman po sana, baka kahit ang dami mong pera, pero pag wala kang mabilan ng pagkain, walang halaga ang pera. Pangalawa, nagkakaroon ng job creation lalo na sa loob ng komunidad. At pangatlo, nagkakaroon ng sustainability and environmental care, lalo na kung organic ang iyong pamamahala. Sa huli, Gabi, mga farmland po ay isang fulfilling na paraan para tayo ay umasenso at yumaman. Ang kagandahan nito, nakatulong ka ng sarili mo, nakatulong ka pa sa iba. O ano, panahon na para tumingin naman ng farmland. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Dike sa Pampanga na higit 91 million pesos ang halaga. Gumuho at nakasira pa ng ilang mga bahay sa lugar. Kumusta kaya ang mga residente? Alice Guo, kung hindi nag-private plane, posible umanong nagbarko o bangka para magkalabas ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, dismissed na alkalde, posibleng nasa abroad pa rin daw hanggang ngayon. Pinay gymnasts na naitsapwera sa Heroes Homecoming Parade para sa mga Olympian na kasama na sa wakas sa pagbibigay parangal sa Senado. Ito, usap-usapan. Sangguniang kabataan sa isang barangay sa Mandaluyong ng libre ng eyelash extensions. At Barbie Imperial, ipinakilala na sa FPJ's Batang Quiapo. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao.
Patay matapos pagsasaksakin sa labas ng kanyang bahay ang isang lalaki sa Hinigaran, Negros Occidental. Sa parehong bayan din, isa pang lalaki ang napatay naman sa pamamaril. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Saksak sa dibdib, leeg, likod, braso at tuhod. Yan ang tinamo ng 17 anyos na binata sa Hinigaran, Negros Occidental mula sa hindi pa kilalang salarin. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya at mga kaibigan ng grade 12 student na si Jay. Di niya tunay na pangalan sa kalunos-lunos niyang sinapit sa investigasyon. Mag-aalas 10 ng gabi noong linggo, August 18, nakaupo si Jay sa labas ng kanilang bahay sa Carnanville Subdivision, Barangay 4. Nang biglang makarinig ng ingay ang kanyang pamilya na nasa loob naman ng kanilang tahanan ng mga oras na yon. Laking gulat nila nang pumasok si Jay na duguan na at nanghihina. Sinubukan pa raw niyang ipasok ang kanyang motor sa bahay pero sa dami ng tama ng bala, bumagsak siya at dumiretso pa sa banyo. Nadala pa sa pagamutan si Jay pero idineklara rin na dead on arrival. Ang mga pulis bukas daw sa lahat ng anggulo bagaman may ilang lumitaw na impormasyon gaya ng paghihiganti dahil umano sa isang malisyosong video na ipinakalat daw ng biktima. Wala pa raw itong kumpirmasyon at patuloy pa nilang iimbestigahan. Sa Barangay Pilar sa parehong bayan, isang insidente ng pamamaril naman ang naitala alas 12 ng madaling araw ng August 19. Sa investigasyon, nakatalikod sa gunman sakay ng motorsiklo ang 46 anyos na biktimang kinilala na si Kimber Cona. Walang trabaho at residente rin sa lugar nang pagbabarilin siya. Ayon kay Police Lieutenant Walter C. ng Hinigaran Police, posibleng may illegal na transaksyon ng biktima at hindi pa kilalang suspect nang hindi magkaunawaan. 5 basyong na-recover sa lugar at patuloy pa ngayon ang hot pursuit operation. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Detained na sa Senado ang isa sa independent contractors na inakusahan ng sexual harassment sa aktor na si Sandro Mulak. Yan ay dahil sa umano'y pagsisinungaling sa Senate hearing. Magbabalita si Mean Los Baños. Tinanggal ba t-shirt mo, Sandro? Si Richard po yung nagtanggal. Polo po yung tinanggal. Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata. Tapos lahat ng kababuyan ginawa niyo sa bata. Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted. Napamura ang ilang senador sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa reklamong sexual abuse ng aktor na si Sandro Mulak laban sa dalawang GMA7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Virtual na lamang ang testimonya ni Sandro. Sa isinagawang pagdinig lang beses sinabi ni Sandro Mulak na hindi siya komportableng idetalye ang nangyaring pang-aabuso sa kanya. Kaya nagdesisyon ang mga senador na magkaroon ng executive session o closed-door meeting. Pero pakiusap ni Sandro, sa mga senador lang daw siya magkikwento at ayaw niyang makita o makaharap sila Jojo Nones at Richard Cruz. Pagbalik sa public hearing, pinag-usapan ng umano'y pagpapagamit ng iligal na droga kay Sandro nang dumating siya sa hotel room nila Nones at Cruz. Tinunod po niya ako paano po gamitin. Sabi po niya sa akin, ilabas ko daw po lahat ng hangin ko on the other side. Labas ko po lahat, tapos doon po sa substance, sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot. Ganun ba? Suminghot ba tawag doon? Hindi Yes, mahitit po, yun eh. Ilang beses ka sinabihan ng suminghot? Mga 3 times po, Your Honor. Hindi po totoo. Sorry, Your Honor. Sabi pa ni Sandro, nilasing din daw siya sa wine hanggang sa hinila na raw siya sa kama. Pero giit nila Nones, walang nangyaring iba kundi kwentuhan lang. Sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po, Your Honor. You were sexually harassed? Yes po, Your Honor. You deny? Yes po, Your Honor, we deny allegations po. Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor. Uminit din ang ulo ni Senador Jinggoy Estrada dahil sa umano'y paikot-ikot na sagot ni Nones sa alegasyong nag-offer umano ito sa ama ni Sandro na si Nino Mulak ng kontribusyon para sa kahit anong charitable institution na gusto nito. I move that he be cited in contempt.
Agad namang sinamahan ng Senate Sergeant at Arms Sinones para manatili muna sa Senate Detention Facility. Si Sandro naman, sinabi sa komite kung gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan, kaya din daw natagalan bago siya nakaharap sa hearing. Hirap na hirap po ako makatulog. Hindi po ako makakain. Araw-araw po ako ina-anxiety. Tsaka hanggang ngayon po, diring-diri pa rin po ako sa sarili ko. Bago ang pagdinig sa Senado, nakapaghain na ng reklamong rape through sexual assault si Mulak laban kina Nones at Cruz. Bukod kay Sandro, humarap din sa pagdinig ng Senado ang singer na si Gerald Santos. Ni-rape umano siya ng isang musical director noong 2005. 15 anyos pa lang siya noon at contestant sa isang singing competition sa GMA7. Wala raw nangyari nang ireklamo niya ito sa GMA Artist Center. Pero umaksyon naman daw ang pamunuan ng GMA Network dahil tinanggal ang nasabing musical director. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Parang dismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nililabel pa nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. Nakaapekto rin ito sa kanyang career kaya desididong magsampa ng kaso si Santos. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Tuloy-tuloy pa rin ang clearing operations ng Meralco matapos magbagsakan ang mga poste ng kuryente sa Marilao, Bulacan kaninang madaling araw. Base sa investigasyon, alas 11:30 kagabi nang aksidenteng maatrasan ng dump truck ang isa sa mga poste. Sa lakas ng impact, nagtumbahan ang aabot sa 15 poste habang 3 naman ang tumagilid. 2 ang sugatan sa insidente. Para sa kaligtasan ng lahat, pinutol muna ang linya ng kuryente, telepono at cable sa lugar. At hindi na rin muna pinadaraan doon ang mga motorista habang nagkukumpuni ang Meralco. Tinatayang 20 pamilya ang inilika sa barangay Kandating sa Arayat, Pampanga matapos mag-collapse ang flood mitigation and drainage system sa lugar nitong Sabado. Nadamay at nasira ang mga bahay na nakatayo malapit sa struktura. Ayon sa DPWH, nagkaroon ng matinding pressure ng tubig sa ilalim ng ilog. Matapos daw ang nasabing proyekto noon pang July 31, 2023. At para po tayo bigyan ng update, makakausap natin si DPWH Pampanga 1st District Project Engineer Emil John Quito. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Engineer, saka po sa mga pagkakinig. Salamat po sa oras. Engineer, linawin lamang po natin yung impormasyon sa proyekto. May mga report po kasi na ongoing pa ito. Kailan po ito nasimulan at natapos? Bali, yung project po kasi doon sa site, ma'am, bali 3 project po yun. Yung affected po natin na project, nag-ongoing po siya last year ng February, natapos po siya ng July 31, 2023 po. Okay. Yung nakita po nila na 91 million po na billboard sa on-site is ibang project po, continuation po niya. Continuation. Nasimulan na po ba ito, yung 91 million project? Yes, ma'am. Opo. Actually, nasa na po kami, completed stage na rin po. Ano po? Pa-complete na rin po. Okay. Yung 91 million po. Alright. So, saan po yung nag-collapse at bakit po nag-collapse? Bali, yung portion po na nag-collapse is yung project po namin na last year po. Yung sinasabi nyo, engineer, na Feb 23 to July 2023 natapos, ginawa? Yes, ma'am. Opo. Yung pong nag-collapse po ngayon, yung po yung affected area natin. Okay. Magkano po itong first project na ito, engineer? Same lang po, 91 million din po siya. Oh, so 91 million din, pareho po. Alright. Bakit po siya nag-collapse? Katatapos lang po nung project. Base po dun sa initial po na investigation namin, ma'am, yung project po, hindi po siya
para po makorek lang po yung naging situation, na nagkaroon po ng hole sa baba po yung na-wipe out po yung embankment natin. Saka lang po gumalaw yung mga structure natin. Hindi po siya gumalaw, natumba, tapos nawala po yung embankment. Bali-baliktad po yung naging sitwasyon. Nagkaroon po ng hole sa ilalim. Yun po yung sa initial investigation namin. Alright. So, kanino po pananagutan yon? Ngayon po, ma'am, nag-conduct po tayo ng investigation kasama po yung ating MGB. Titignan pa po natin kung bago po ma-final yung decision po ng report namin, ihintayin muna po namin lumabas po yung result po nung sa MGB. Is it the same contractor? Yung pong gumawa nung naunang project, itong nag-collapse at yung gumagawa ngayon, nung pangalawang, 91 million? Yes po, siya din po yung contractor po natin, ma'am. Okay. Anong klaseng investigasyon po? Yung sa initial investigation, may nakikita po ba kayong pagkakamali or kapabayaan? As of upon inspection po, nakita po natin at saka nasa site po ang ebidensya na yung mga ginamit po ng contractor natin is standard po. Sumunod naman po siya doon sa specification po natin. Wala po tayong inalis doon, na nandun po lahat ng in-place niya. So ano po yung nakita niyong dahilan kung bakit nga po ulit nag-collapse po ito? Yung flood mitigation and drainage system sa lugar? Kung talagang nasunod naman po lahat ng sinasabi niyo pong nakalagay doon sa kontrata? So po, yun ma'am, yung pong investigation po namin, meron po siyang C-page na makikita po ngayon, continuous pa rin po na gumagalaw po yung lupa doon. Inihila po pababa yung lupa natin. Kasabay po ng whirlpool sa likod po ng sheet pile. Gumagalaw po yung lupa kaya naapektuhan. Yes ma'am, dahil po parang may hole po doon sa mismong gitna, may butas. Yung pong pagsasagawa ng ganito kalaking halaga ng project, hindi po ba chine-check muna, sinisigurong pwedeng gawin yung particular na proyektong yun dun sa lugar bago talaga simulan? Yes ma'am. Opo, meron po tayong meron naman po tayong proseso diyan, nag-conduct tayo ng soil test. Kaya po tayo nagkamaputun dun sa design natin na ganun po yung ilalagay. Oo. Bakit po? Ayan. Kung nasunod po lahat, bakit po nagkaganoon? Yun nga ma'am, parang hindi rin po namin mapaliwanag. Bigla po nagkaroon ng pag-uho po dun sa lupa. Kasi nung nag-uho na po yung lupa, nakatayo pa po yung mga sheet pile natin eh. Hindi naman po sila gumalaw. Ngayon na lang po gumalaw, gawa nung natanggal po yung mga tie rod na nilagay po natin sa site. Okay. Ano na po ang immediate action ng ahensya para hindi na lumala pa itong pinsalang ito? As of today, ma'am, yung natumba po na tumutumbang sheet pile, pinutol na po natin. Nagkaroon po tayo ng sandbagging. At tapos naglalagay din po tayo ng mga pinagbasagan po ng daan para po tumigas po yung lupa na pinaglalagyan po ng mga equipment natin ngayon na nag-aayos na po dun sa nasirang project. Meron din po nagsasabi na nagkaroon daw ng matinding pressure ng tubig sa ilog kaya ito nag-collapse. Kasama din po dun sa titignan namin. Okay, sa inimbestigahan. Pero hindi ba dapat yun ay kinonsider yung possible pressure ng tubig bago i-push yung design po na yon? Yes, ma'am. Yung pong nangyari niyan, gawa po nung nagdaang bagyo, ma'am. Pag po kami tumaas yung tubig, nagkakaroon po doon sa mga corner po na dinadaanan po ng tubig, nagkakaroon na po ng whirlpool doon eh. Sabay po niya na binababa po yung naipon na tubig doon sa loob ng structure natin. And klaruhin ko lamang din po, Engineer Quito, sinabi niyo po na chinek niyo po lahat ng materials at wala pong substandard sa kanilang ginawa or ginamit. Yes, ma'am. Opo. So, okay. So, cleared po dyan ang contractor na gumawa? Yes, opo. Bukod po sa nasirang flood control barrier sa barangay
kandating, may mga ongoing pa kayong flood mitigation and drainage system project. Hindi naman po ba apektado yung mga ito doon po sa nangyari? As of today, ma'am, yun po yung titignan natin ngayon dahil sabi po, nagtutuloy-tuloy pa po yung paggalaw po ng lupa. Minomonitor po natin. May mga nadamay po na bahay, engineer, ng ilang residente sa pagguho. Nagkaroon na ho ba kayo ng coordination sa LGU para sila po ay matulungan? At ito po ba ay sasagutin ng inyong ahensya or I don't know which government agency dahil hindi naman po nila kasalanan to. Dulot po ito nitong bumigay na proyektong ito na worth 91 million. Yes, ma'am. Opo. Nakipag-coordinate na po kami sa LGU. Ngayon po, yung initial po na natin is pinapag-evacuate muna po natin yung mga residents doon. Pero doon po makukuha nila na tulong po, magipag-coordinate muna po yung office doon sa contractor po kung paano po natin sila matutulungan. Yung contractor po, ang sinasabi niyo pong magbibigay ng tulong po doon sa mga apektadong bahay? Yung ma'am, yung kahit po, initial lang tulong doon sa paglipat po nila. Mm-hmm. Ano po Kasi po, nagipag-coordinate din po kami sa LGU kung paano po yung, hanggat hindi po lumalabas po yung natin, yung investigation report, hindi pa po tayo makakagalaw as of today. Mm-hmm. Kailan po natin maaasahan na matatapos po yung inyong gagawin pong investigasyon kung sino po ang dapat managot dito sa nangyari? Yes, ma'am. Waiting lang po kami doon po sa result po ng ng MGB. Kung ano po yung makikita nila doon, yun na po yung i-consider po natin na reason ng failure po ng project. Marami pong salamat, Engineer Emil John Quito ng DPWH Pampanga 1st District. Nasa Cebu City ngayon ang ilang government officials at investors mula sa bansang Russia. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayroon to Cheryl. Dumating dito sa Cebu ngayon, ngayong umaga, ang 20 kasapi ng delegasyon ng Russian Federation na magkikipagpulong sa iba't ibang sektor dito sa probinsya. Kasama sa delegation ang St. Petersburg government officials, investors, sewerage system experts, at mga espesyalista sa sakit na cancer. Ilan kasi sa target investments ng Russia dito sa Metro Cebu ay ang Metro Cebu Water District at information exchange sa pinakamalaking government hospital sa Visayas, ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Naniniwala si Governor Gwen Garcia na wala itong problema kabila ng ongoing pa ring gyera ng Russia kontra Ukraine. Bukod kasi sa sister province ng Cebu ang St. Petersburg, wala naman daw opisyal na sanction ang Pilipinas laban sa Russia at cleared ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang patuloy na pagtanggap ng Russian rubles sa bansa. Narito ang bahagi ng aming panayam kay Governor Gwen Garcia. Russia itself has so much to offer in terms of business development, investments, tourism. And my interest really is to push for Cebu's economic development. Ngayong gabi, Cheryl, antabayan natin ang State of the Province address ni Garcia kung saan kasama sa dadalo ang Russian delegation. Dadalo rin sila sa pasigarbo sa Subo na gaganapin sa linggo. Mao ka na ang nagunang balitang dako karong adlaw dinhi sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Susunod, dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Nagarating pa raw hanggang Indonesia ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bulkang Taal hindi pa rin masyadong maaninag dahil sa kapal ng volcanic smog o VOG. Ang update ihahatid live. At Department of Health nagbabala na posibleng hindi lang iisa ang Mpox virus case ngayon sa bansa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa kalagayan ngayon ng Pilipinas, natanong mo na ba ang sarili mo ng gaano nga ba ako ka-future ready?
mataas na presyo ng bilihin at masakit sa bulsang gastusin sa healthcare. Ilan lang yan sa nararanasan ng mga Pinoy sa araw-araw. Ang resulta, mababang financial confidence ng mga mamimili sa Pilipinas. Napatunayan yan sa isang pag-aaral ng insurance and investment company na Manulife. On a scale of 1 to 100, ang desired readiness level daw ay 91. Pero ang expected level of readiness ay 79 lang naman. Sa 4 na taon ng financial advisor na si Nina Venjola sa kanyang industriya, may iilan pa rin daw kasing close-minded pagdating sa usaping pinansyal at pagiging future ready. Marami din yung close-minded na kahit i-explain sa kanila na ito yung dapat, oo, mag-a-agree sila, pero hindi nila tatanggapin kung ano yung dapat talaga. Mula sa 1,050 respondents na sinurvey, nangunguna ang rising healthcare costs sa top 5 challenges na nakaaapekto sa kumpiyansa ng mga Pinoy pagdating sa kanilang future well-being. Kasunod nito, ang inflation, economic slowdown, increasing interest rates, at health trending down. Kasi yung mindset ng mga nakausap ko, parang lagi naman nila sinasabi, sa family nila wala naman nagkakasakit pa na grabe. So, hindi rin nila iniisip na magkakasakit sila. Yung bang hindi nila pinaghahandaan yung pagkakasakit. Kaya't pakatandaan daw, prevention is always better than cure. Kung financial goals naman ang pag-uusapan, top 1 ang pagkakaroon ng passive income matapos ang retirement. Kaya kung nais mo itong ma-achieve, huwag raw matakot mag-commit at mag-take risk. Wag nilang katakutan yung tunay na makakatulong sa kanila sa future. Kilala tayong mga Pinoy bilang resilient, ngunit di rin talaga maiiwasan ng anxiety lalo na kung future ang pag-uusapan. Ang mapapayo niya? Mas matakot ka na wala kang ginagawa. 'Di ba? Mas nakakatakot kapag may nangyari sa'yo tapos wala kang aasahan. Mahirap na talaga sa mundo ngayon, lalo na kapag adulting. Pero less hassle yan kung may plano ka. Kaya ang mindset, dapat ready ako. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang muka ng balita. Humupa na ang volcanic smog na dulot ng Bulkang Taal sa maraming bayan sa Batangas. Para sa update live na magbabalita mula sa Batangas, si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, nasaan ka eksakto at kumusta ang sitwasyon dyan? Mahamog pa rin ba at amoy asupre pa ang hangin? Cheryl, nandito nga ako sa Lipa, Batangas at sa ngayon hindi nagaanong kalakas yung mararamdaman nating smog. Pero nga kasi mararamdaman pa rin ng ilang mga residente yung amoy na meron ng dulot ng smog. Kaya may ilan-ilan nga ditong mga residente na may suot pa ring face mask at patuloy na inaabiso ng gobyerno na magsuot nga ng face mask para sa mga residente ng Batangas. So kung humupa na yung bag, bakit suspended pa rin yung klase? Kumusta na ba yung sitwasyon sa Bulkang Taal ngayon? Sorry. Gaya nga na nasabi ko kanina, Cheryl, medyo may mga amoy pa rin talaga, kaya patuloy nga yung abiso natin ng pagsuot ng face mask. At patuloy pa nga rin ang suspension ng mga klase kasi kaninang umaga lang, Cheryl, ay nagkaroon na naman ng konting smog at naramdaman ito sa mga lapit na bayan ng Taal. Gaano karaming residente ang apektado at anong tulong yung naibibigay sa kanila ng LGU? Ngayon ay handa naman ang LGU natin kung sakaling magkakaroon tayo ng forced evacuation. May mga paghahanda din silang ginawa katulad na nga lang ng paglalabas ng mga uniformed personnel para lang din matulungan ang mga residente kung sakaling magkakaroon nga tayo ng evacuation at kung sakaling pumutok ang Bulkang Taal. Ngayon ay bukas din naman ang kanilang mga medical health hotlines kung sakaling may mga taong may nararamdaman na hindi maganda sa kanilang kalusugan. So kung sakali man na magkaroon ng evacuation, ilang barangay ang maapektuhan or bayan? Halos lahat talaga ng bayan dito, Cheryl, ay maaapektuhan. Kabilang na nga dyan ang San Nicolas, ang Lemery, ang Taal, ang Cuenca at ang mga kalapit na bayan nito. Sa bilang ng mga munisipyo at bayan na meron sa Batangas, siguro mga 10 barangay talaga ang kinakailangan na lumayo muna sa kanilang lugar at mag-evacuate. At kinonfirm naman yan at
inassure ng LGU na kakayanin nila? Yes, Sherry. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Mobile Journal, Amy Atienza. Nagbabala ang Department of Health, posibleng madagdagan pa ang kaso ng Mpox sa mga susunod na araw. Kasunod yan ng kumpirmasyon na naitala na ang unang kaso ng Mpox sa Pilipinas matapos magdeklara ang World Health Organization ng Global Health Emergency. Isang 33 anyos na lalaki mula sa Metro Manila ang pasyente. Wala siyang travel history pero may ugnayan sa mga dayuhan na naglakbay dahil na rin sa kanyang trabaho. Noong pang nagaraang linggo, itinuring na suspected case ang nasabing lalaki matapos lagnatin at magkaroon ng mga butlig o yung mga pantal na nagtutubig sa mukha, likod, batok, dibdib, tiyan, singit, palad, talampakan. Bago ito, ang huling naitalang Mpox case sa bansa ay noon pang nakaraang Disyembre. Para pag-usapan niya, nagkakasama natin si Dr. Arthur Desi Roman, isang infectious disease specialist at Vice President ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Doc, marami ang nabahala, lalo't walang travel history. Itong bagong kaso ng Mpox sa Pilipinas. Masasabi po ba natin na mayroon ng local transmission? Cheryl, gusto ko i-clarify na noong 2022 ay nagkaroon na rin ng announcement ang World Health Organization ng PHEIC. Pero ang Mpox na strain na lumaganap noon ay yung galing sa Clade 2. Yung nare-report ngayon, yung panibagong PHEIC na declare galing sa Africa, specifically sa Congo, ay ang pangunahing strain na na-identify doon ay yung Clade 1B. So magkaiba yung dalawang yon. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano ba yung Clade, kung naka-apekto dito sa pasyente natin na in-announce ng Department of Health. Although sinasabi nga na meron ng community transmission. Maaaring ang community transmission na nagaganap ngayon ay yun pang Clade 2 na nangyari noong 2022 at nakarating lang dito sa Pilipinas at kailangan pa natin kumpirmahin kung yun bang Clade na naggaling sa department sa Democratic Republic of Congo ay nakarating na dito sa Pilipinas. So hindi pa po sinasabi kung ano ang meron dito po sa itong na-confirm po na case, yung 33-year-old. Ito ay ginagawan pa ng pag-aaral para malaman natin kung anong Clade ba yung nag-infect dito sa kaso natin ngayon. Ano po ulit yon? Clot or Clade? Clade. C-L-A-D-E. Okay. Or strain. Yun po ay parang, it's a term for a strain. Kung ito, Tama. Okay. Ito pong Clade na to, Doc, ano po ang pagkakaiba noong 2022 sa ditong hinihinala natin na Clade 1-3 or 1? 1B. 1B. So Okay. yung Clade 1B, yung hinahanala, kaya tayo natatakot ngayon sapagkat yung lumalangganap na Clade 1B sa African region ngayon ay hinihinala na mas nakakahawa siya at in terms of presentation ay medyo mas malala. Mas marami yung mga lesions at mas nakaka-apekto siya sa maraming tao, mas mabilis siyang kumalat compared dun sa Clade 2 na na-report noong 2022. Matagal po ba malaman yun, Doc? Kung anong Clade mayroon itong 33-year-old natin na kababayan? Depende po. Ang RITN po ang gagawa ng determination kung ano po yung Clade na lumalaganap. Kung ano po yung Clade na naka-infect sa ating pasyente. Kasi since last week daw po ay itinuturing na itong suspected case. Ano po? So after the testing, how many days po ang hihintayin kung para malaman kung ano nga pong Clade or strain mayroon? Hindi po natin alam yon. I'm not in a position right now to answer. Ang RITM po ang makakasagot niyan. Subalit alam ko po na ginagawa naman po natin lahat ngayon para malaman natin agad kung anong Clade po ba yun naka-infect dito sa ating pasyente. At sabi nyo nga po, yun ang kinakatakot natin, yung Clade 1B. Gaano kabilis mahawahan po ng Mpox na may ganitong strain or Clade 1B? May isa po yan sa mga dahilan. Medyo mas mabilis po siya compared to the other clades sapagkat
dati po ay sabi nga nila, according to some virologists, ay hindi ganun kabilis kumalat yung Clade 2, pero itong Clade 1B ay mas mabilis siya. Isa siya sa mga dahilan, Cheryl, actually, kung bakit dineclare ang Mpox na PHEIC, not only because mas malala yung presentation, medyo mas mataas yung nare-report na initial mortality, at mas mabilis siyang kumapit, especially within the close contacts ng mga pasyente na nagkaroon ng Mpox. When you say close contact, Doc, how close is that? Close contact, so we're talking about yung mga household contacts niya kasama sa bahay, or yung mga tao na na-expose directly dun sa mga body fluids, secretions ng mga infected patients. Like natalsikan ng laway. Maaari yun, Pwede. maaari yun. May mga So yung mga kasama sa bahay na nag-aalaga kasi inililinis nila yung mga sugat ng walang proteksyon, yung mga healthcare workers halimbawa na inadvertently ay na-expose sapagkat inaalagaan nila yung mga pasyente, sila yung maaaring ma-expose, yung mga sexual contacts kasi 'di ba sexual contact will require very close activities. Isa yan sa mga pangunahing mode of transmission nitong Mpox. May mga nangangamba po kasi, Doc, na baka magresulta ito ng panibago na naman pandemya. Okay. So magkaiba po yung mode of transmission ng COVID-19. Ang COVID-19, di ba, respiratory and sometimes airborne. Pero ang tinataya pong mode of transmission ng Mpox ay contact and sometimes respiratory droplets. So in terms of the risk for transmission, ay hindi naman po sana ito kasing bilis ng COVID-19. Subalit hindi po ibig sabihin nito na magiging pabaya tayo. Kaya nga po at this time ay nagiging handa kami, mga physicians, ang Department of Health, in-announce na po yung pagkakaroon ng first case para po alerto po tayo in terms of clinical recognition at pinapaalala po sa atin kung paano po yung mode of transmission para maiwasan po natin yung pagkahawa sa Mpox. Doc, sa ngayon po, wala pang gamot sa Mpox, pero may bakuna. Pero prioridad munang mabigyan ang Africa. Ano po ang pinakamabisang gawin natin para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa Pilipinas? Kailangan bang sa ngayon po, we are leaning towards infection control, isolation, at early recognition ng mga kaso. So kailangan po malaman ng mga clinicians, ng mga doktor at ng buong Pilipinas po kung ano yung usual presentation ng Mpox, which is nangunguna yung lagnat, susunod na po yung mga rashes, and then kailangan po yung mga pasyente nagkaroon ng mga ganitong simptomas ay i-isolate, okay? Mag-report sa kanilang mga doktor. Yung mga doktor naman po ay inform ang Department of Health at siguraduhin po na hindi na tayo makikipaghalubilo pa sa ibang mga tao sapagkat alam naman natin na contact ang main mode of transmission ng Mpox. Masasuggest niyo po ba na to go back sa of wearing mask? At this time po, yung wearing mask is part of our minimum public health standard. Okay? So in general, hindi naman po nire-recommend ang pag-wear ng mask in terms of prevention ng Mpox. Kasi nga po, close contact, ang main mode of transmission. Subalit, sa mga healthcare workers, sa mga ospital, sa mga doktor, sa mga nurses na mag-aalaga po sa mga pasyente na confirmed or suspected Mpox, definitely po kailangan nilang protektahan nila yung kanilang sarili. Yung mga kapamilya, mga caregivers po of these patients, yung mga pasyente mismo na naapektuhan ng Mpox, sila po yung dapat mag-wear ng mask during the provision of care and during the time that they are admitted at kailangan nilang makihalubilo ng ibang tao para maiwasan at mabawasan yung risk of transmission. Siguro po, ang panghuli na lamang, baka may karagdagan po tayong paalala sa ating mga kababayan, Doc. Ngayon po, hindi po panahon para magpanik tayo. Alam naman po natin na nandiyan ng Mpox, there will always be the threat ng emerging infectious diseases. Subalit ang mahalaga po ngayon ay makilala natin ang sakit na ito para pag na-recognize natin, kumonsulta ng doktor at gawin po natin yung mga nararapat na infection control. Huwag po tayong masyadong mag-expose sa matataong mga lugar at kung tayo ay may sakit ay mag-isolate po muna tayo hanggang makasigurado tayo na hindi Mpox yung nakaduma po sa atin na karamdaman. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Arthur Desi Roman ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases.
Mahigit isang buwan na raw pala mula nang makalabas ng bansa si dating Bamban Mayor Alice Guo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Base sa nakuha nilang impormasyon sa Malaysian authorities, July 18 pa lumapag sa Kuala Lumpur ang isang nagngangalang Alice Liel Guo. Pumunta rin daw si Guo sa Singapore at bumiyahe pa papuntang Indonesia noong linggo. Ayon naman sa Bureau of Immigration, wala silang records ng paglabas ni Guo sa bansa. Kaya malamang na illegal daw ang kanyang naging biyahe. What we suspect po is lumabas po siya through illegal channels, maaari po through a private aircraft o kaya po bangka na pagtawid dagat. Sa puntong ito, magkakausap natin si PAOK spokesperson Winston John Casio. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Cheryl, at magandang tanghali sa iyong mga taga-subaybay. Sir, simula nang pumutok itong POGO issue sa Tarlac, nakatutok na tayo kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Bakit po ngayon lang natin nakumpirma na nakalabas na pala siya ng bansa last month? Kaya nga po, ito yung nakakalungkot na balita, lalo para sa amin, sa task group namin, PAOK, DOJ, PNP, sapagkat kami po ang tumutok dito sa kasong ito. Just like our country, yesterday, I was also caught unaware about this particular development. No, wala akong nakipagbigay-ugnayan sa amin, nawala na pala siya dito sa Pilipinas noong July 17 pa. No, so, ang tanong lang dito, kailan ba talaga siya lumabas ng Pilipinas? Sapagkat yung representa kahapon ng privilege speech ni Senador Ontiveros na nanggaling di umano sa sources ng NBI ay lumipad siya from Denpasar to Malaysia noong July 17 at nakalapag sa Malaysia ng 18. Hindi natin alam kung kailan talaga siya lumabas ng Pilipinas. So, we're investigating now kasi talagang hindi siya lumabas dito sa ating mga immigration immigration channels. Sinabi po yung nga ng Bureau of Immigration na posibleng illegal yung paglabas ng bansa ni Guo. Pero sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, sir, hindi niya ito magagawa kung walang tumutulong sa kanya na mga opisyal. What's your take on that? Well, for one, she would not have been able to do that. Tama po yun kung mag-isa lang po siya. Talaga meron hong mga tumulong sa kanya rito para makalabas po ng Pilipinas. Pero hindi natin alam at this point kung sino pa. Kaya muna natin dapat malaman is ano po ba yung mode of transportation ng paglabas sa Pilipinas? So, was it through plane or through boat? Para malaman din po natin kung sino mga titinan natin mga ahensya o mga tao at mga lugar na iimbestigahan natin. Kung chartered flight siya or bangka or barko ang ginamit. Yes, we have to find that out. We don't even know that. Diyan magsimula ang ating initial na investigasyon kung paano siya nakalabas po dito. Opo. Sino ang tututok sa investigasyon po? At saan magsisimula kaya? Paano yun? Kami po ay magkakaroon ng pagpupulong sa susunod ng mga araw. Ngayong darating na Webes, meron na ho kaming nakaambang pagpupulong. Regular ho namin pagpupulong ito sa task group po namin. So isa sa mga maging agenda namin ay itong magiging investigasyon po tungkol dito kay Alice Guo kung paano nga po nakalabas. Nakakalungkot po ito sapagkat ito ay dagdag na isipin at trabaho po sa amin. Kami nakafocus na sa pagpapile ng mga kaso laban sa kanila sa Bamban, yung Tunyuan kung saan si Alice Guo ay alkalde ng Bamban at saka yung Lucky South. Ngayon madadagdagan kami ng trabaho yung paghahanap sa kanya doon sa ibang mga bansa kung saan man siya nandoon. Medyo naging mas masalimuot pero we're willing to take on the challenge. Simulan ho natin ito. So tatapusin ho natin ito hanggang sa kanyang logical and legal conclusion. Pero Mr. Casio, PAOK pa rin ba ang mag-iimbestiga on this or another agency like NBI? Ang PAOK naman po kasi ay isang coordinating body. No, kami ay kakaunti lamang pero bilang isang coordinating agency ay meron po kaming kapangyarihan sa ilalim ng aming mandato na manawagan sa iba't ibang ahensya at gamitin ang kanilang mga resources through a simple coordination lamang po magmula sa aming chairman kay Is Bersamin
pababa doon sa kung sino mang director or ahensya, kami maikipagtulungan. So, we'll keep a close watch on this development, Cheryl, kasi this is not a light matter. No? This is a serious national issue given the implication of everything surrounding Guo Ping or Alice Leal Guo, di ba? Sa nakuha po ninyong immigration record ng inyong foreign counterpart, lumalabas na Indonesia yung huling pinuntahan po ni Guo. Kumusta po yung pakikipag-ugnayan natin sa authorities doon? At ano po ang pwedeng maging aksyon natin kasunod ng nakalap na impormasyon? In the meantime, these are all informal channels pa lamang po. Just like when we were able to confirm yesterday after the privilege speech na diba nga po siya ng Malaysia, then pababa ng Batam. So these are all informal channels at this point. We'll have to meet as a task group on Thursday to formally invoke, so to speak, the authority of the Department of Foreign Affairs and the other proper channels para po we will not be able to step on the toes of the other agencies din po. But the other question that you asked was anong mga susunod naming hakbang? We have several legal avenues available to us, Cheryl. So una, siyempre, kasi as of the moment, wala pa pong arrest warrant si Mayor Guo. That has to be clarified. Yes, opo. So parang wala pa siyang arrest warrant. Mr. Casio, na kahit nakalabas siya ng bansa or may tumulong sa kanya or kunwari naka-chartered flight siya, wala naman pong kakayahan or power yung kapitan, maybe, noon pong chartered flight na hindi siya, pwede niyang sabihin na itrabaho ko lang naman yun. Opo, na-i-hold, di ba? Yes, but at the very minimum kasi, Cheryl, they should have informed. They should have gone through the immigration procedures. So, hindi naman po pwedeng lumabas ka ng Pilipinas at lalapag ka ng isang bansa na hindi ka nakatakan doon sa point of exit mo. Diba? So, yun ang magandang malaman. Paano nagawa yun? But then again, our borders are very porous. Yung tri-country border, tri-border area ng Malaysia, Philippines, Indonesia. It's very porous, no? So, pwede kang tumawid sa ibang isla ng Indonesia o di kaya ng Malaysia na hindi ka nahahanapan actually ng mga papel. So, that's the challenge noon pa man sa law enforcement. But then again, we'll take this on. We'll take this on. Kasi, again, as I said, yung implikasyon po nito sa ating national security, implikasyon po nito sa... Alright, naputol. Si PAOK spokesperson Winston John Casio, but then again, marami pong salamat sa inyong oras, Mr. Casio. Magandang tanghali mga kapatid. Nagpaalala sa Education Secretary Sani Angara sa mga eskwelahan na magtatag ng sariling policy para pigilan ang bullying sa kanilang school. Papapribado man o pampublikong eskwelahan yan. Sa tingin niyo mga kapatid, anong magandang hakbang para mapigilan ang bullying sa mga schools? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Pagtuturo ng magandang asal ng mga magulang nila sa bahay. Kasi po doon naman po talaga unang nakukuha yung values po ng isang bata, yung pagtuturo po ng isang magulang sa kanilang mga anak. Maging aware na po sa lahat, lalo na po sa mga school na alam po dapat nila kung sino po yung nangbubuti. Kapag karoon po ng meeting yung mga magulang, kaka teachers po na pag-usapan po yun para sa ikabubuti ng mga estudyante. Ipakita po nila o mag-recite po sila ng mga laws para sa kaakibat na kaparusahan. Iwas na lang sila sa mga barkada. Kailangan pag binubuli ka, isumbong mo sa magulang mo para yung masabi rin nila sa eskwela. Kasi pag sa'yo lang sa sarili mo, hindi maralaman ng eskwela, ay araw-arawin ka. Pagsumbong po sa teacher po para maiwasan yung bullying. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
kapatid, yes, nandito tayo ngayon sa sa Parañaque o Pasay. Anyway guys, ang pinaka-importante niyan dahil sold out na po etong concert, 15th anniversary concert ng December Avenue. Dito tayo sa Parañaque ngayon, bongga, social yung hotel natin. Kasama syempre December Avenue at ang manager nila si Koy. Isa pa lang po nandito si Jet, pero i-chika niya na sa atin ang kanyang sold out concert. So yun po, thankful at sold out yung concert namin. Teka lang, ba't pa tayo nagpo-promote? Sold out na pala. Hindi, nag-open kayo, tama, ng bagong section. We've opened like few seats sa corner na side, but yeah, it's really up to you if gusto niyong kunin yung tickets kasi medyo yung view eh. But yeah, technically sold out na tayo. Pero ang pinaka-importante rito ay makakarakrakan ulit natin ng December Avenue. Pasampol naman, Sir Jay. Hindi, drummer lang ako. Hindi ka drummer, kumakanta ka eh. Backup lang. Kung hindi... Sa show na lang, sa show. Binibitin tayo, grabe. Pero kayo ba kakanta dun sa bagong Kasi syempre sa Hello, Love, Goodbye, ang December Avenue ang kumanta. Kayo rin ba kakanta sa Hello, Love Again? Let's see kasi of course gusto naming dugtungan yon. So we have to talk to the production staff. So may bago kaming kantang ilo-launch on the concert written by Jet Danao. So it's gonna be fun. Excited kaming i-perform ng boys yung song na yon during the concert. So baka, oh my gosh, masasaktan na naman tayo. Pero para hindi tayo masaktan, kailan ito? August 30 ang inyong concert sa Mall of Asia. Yes, August 30. Ayan. Thank you so much, guys. Pero syempre may iba pa tayong chika, di ba? Tungkol kay former Governor Chavit Singson na talaga naman daw, naka-standby lang daw yung prize money niya para kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Basta magbati raw sila ng kanyang pamilya. Yan at ang iba pa sa report na ito. Huwag siya magbago ngayon, nanalo na siya. Lalo na ngayon, nanalo, pakita niya sa bansa na siya ang role model sa family. Yan ang hirit ni former Governor Chavit Singson kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Matatandaan na nagsabi si Chavit na may 5 million pesos na naghihintay sa Olympian kung makikipagbati raw siya sa kanyang pamilya. Marami naman nag-aaway ng family, pakita niya ngayon. Pero yung values talaga ng Pilipino when it comes to family, no? Yun nga gusto kong ipakita niya eh. Sa ngayon, deadma pa raw sa kanya si Kaloy, pero naka-standby lang ang pera. Hindi naman yung gold ang purpose ko eh. Ang purpose ko rin yung din ng pamilya. Kasabay naman ito, sinibak na raw ni Manong Chavit ang caretaker sa Balwate Zoo na nag-viral dahil sa trato sa leon na si King. Dininay naman na may mishandling sa mga alagang hayop sa kanilang zoo. Hindi naman niya sinampal, parang laro lang. Pero mas ako, tanggal. Para magkaroon ng leksyon yung mga empleyado ron. Sa ngayon, busy si Chavit dahil hinahanda niya mga pelikula na ipoproduce niya kasama ang Korean superstar na si Don Lee at Manny Pacquiao. Tuloy pa rin daw ang Vagabond Season 2 sa 2025. Eksena na ang bagong karakter sa kwento ng Batang Quiapo. Papasok na si Barbie Imperial bilang si Diana. Yan ay habang nagpapayaman si Tanggol. Ano kaya ang maitutulong ni Diana sa pag-angat ng buhay ng ating bida? Ang kapatid naman ni Tanggol na si David, played by Macoy De Leon, ikakasal na. Ipagpatayan ako para lang mangyari itong araw na ito. Yun nga la, nahuli siya ni Camille. Walang hiya ka! Nagpapakasal mo yung babae na yan? Dahil mas maganda ang kinabukasan ko sa ibang babae. Sasabihin ko sa kanila Sing intense niyan. Matindi rin na naging tapatan ng karakter ni Dimples Romana at Andrea Brillantes sa High Street. Ano bang childhood mo? Malamang napakadilim, no? Kasi puro kadiliman yung hinahasik mo ngayon. Para yan sa nanay ko! Sa tindi ng eksenang yan, si Andrea na overwhelmed. Sabi ni Andrea, first time niya itong makasampal ng isang batikang aktres. Pero nakabawi na raw siya sa mga sampal scene niya with Dimples sa Kadenang Ginto. Si Dimples naman, feeling proud sa kanyang Marga. Pag-amin pa niya, masakit pero memorable at napakaganda naman din ng naging eksena. Subaybayan ang huling 2 linggo ng High Street, Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. sa TV5. Habang ang Batang Quiapo naman, tuwing alas 8 ng gabi.
Eto na, syempre, hindi yan papalagpasin ang pagkakataon na ito na babatiin natin ang ating lady boss, Boss Babe, Miss SGO, Shena Olaso. Madam, happy birthday po sa inyo! Anyway guys, yun muna ang latest sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Yes, Miss SGO. Ayan, Ma'am SGO. Happy birthday. And thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.